Hi everyone, this is Mabik at ang revelation ng Panginoon sa akin after kong manalangin ay matatagpuan sa Lucas 24:49. Sabi dito, tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa langit. So, itong talata po na to ay nagsasalita po si Jesus Christ sa kanyang mga alagad after po yung kanyang resurrection. So, sinabi po niya sa mga disipulo na magantay po sila doon sa Jerusalem at huwag po silang aalis hanggat hindi pa po nagaganap yung ipinangako ng Panginoon na ibibigay na kanilang helper, which is yung the Holy Spirit. Sabi po dito, yung kapangyarihan mula sa kaitaasan. So yung kapangyarihan na mula sa kaitaasan, it is the Holy Spirit na mag-empower po doon sa mga disciple to share the gospel po ng ating Panginoong Hesukristo. By the help of the Holy Spirit ay ma-empower tayo na magpahayag ng salita ng Panginoon. Magkakaroon po tayo ng lakas at kakayahan upang ihayag po yung ebanghelyo po ng ating Panginoon. Ang pangyayari pong ito ay natupad po sa Acts 2, kung saan po yung sila po lahat ay nabaptisim ng Holy Spirit at sila po ay nagsalita ng iba't ibang lengguwahe po. Ito po yung nung dumating po yung banal na espiritu sa mga alagad sa Pentecostes po. Ipinapakita ng talatang ito ang kahalagahan po ng tamang oras ng Diyos. So, God reminds me na may tamang oras sa kanyang misyon at kailangan antayin yung kung ano yung tamang oras po para ma-empower po ng Holy Spirit yung mission po na ibinigay niya po sa atin. So, kailangan po nating matanggap yung kapangyarihan at gabay ng banal na espiritu bago po tayo magsimula sa mission na ito. Ipinakikita rin ang pangako nito na tinitiyak ng Diyos na bibigyan niya tayo ng lahat ng ating mga pangangailangan, lahat ng ating kailangan upang maisakatuparan po yung mission na ibinigay niya po sa atin. Hindi po niya tayo iiwanan na empty-handed, kundi kapag po tayo binigyan ng Panginoon ng misyon na gagawin po natin, bibigyan niya po tayo ng mga kailangan po natin upang sa gayon maging epektibo po yung misyon na ibibigay niya sa atin. So, let us pray dun sa tamang panahon na binibigay sa atin ng Panginoon para po dun sa misyon na inuutos niya sa inyo. Sabi nga po sa Isaiah 6:20, when the time is right, I the Lord will make it happen. So kapag tamang panahon na po ng ating misyon, sigurado po na papaganapin po ng Panginoon ang bagay na yon, and He will provide everything na mga pangangailangan natin, and He will empower us by the help of the Holy Spirit upang yung mga ating pong mga gagawin, yung ating misyon will be effective at ang ating mga sasabihin, ng ating ihahayag na salita ay kinakasihan ng banal na espiritu. Hindi lamang po nagmula sa karunungan ng tao, kundi ito po ay nagmumula sa banal na espiritu. May power po to convict the heart ng mga tao na makakapakinig ng kanyang salita. So, this is a continuation nung misyon na ibinigay sa akin ng Panginoon kahapon. As you remember, nung ako po ay nag-record din po ng video on how God told me kung ano yung gusto niyang pagawa sa akin. So, binibigyan ako ng misyon ng Panginoon na maghayag ng kanyang salita, lalo na dun sa mga tao na patay pa yung kanilang mga spiritual na buhay. So, paghahayag ng banal na salita sa lambak na mga patay. Yung lambak na mga patay, it is the metaphor po ito na maraming mga tao yung patay pa yung kanilang espiritu. At sa paghahayag ng salita po natin, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, by the help of the Holy Spirit, mabubuhay po yung kanilang mga espiritual na buhay. So, tayo po ay kanyang vessel, tayo po ay kanyang i-empower,
at mag-antay po tayo ng tamang panahon para dun sa misyon na ibinibigay niya po sa atin, at sigurado po kapag ka ang misyon na iyon ay galing sa Panginoon, it will be effective dahil po ibibigay ng Panginoon yung empowerment, yung mga bagay na kailangan po natin upang maganap po yung misyon na ibinibigay niya sa atin. All we need is obedience from us, maging obey natin yung utos ng Panginoon. Sumunod tayo dun sa kanyang misyon na ibinibigay sa atin, and everything will be provided and everything will be handled by the Lord. Maraming salamat po, at ito po si Sis Mavic, and see you again for our another devotions, another word of God na i-share tomorrow. God bless everyone.